Hello guys, kamusta? Siguro nakita nyo na ang post ko. Ito siya, about sa bagong monthly service plan ni Starlink. Ito ay ang standby mode, tapos ang presyo lang is 320 piso bawat buwan. Then, may nakalagay na, unlimited low speed. Siguro ang tanong mo, legit ba ito? Bakit ang mababa ng price compared sa residential plan? Mabilis ba ang speed niya? Ilan kaya ang download speed? Tara, alamin natin. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga Starlink service plans na standby mode compared sa residential? Start tayo sa Starlink Residential Service Plan. As of recording, ang monthly price ng residential plan is 3,800 piso. Unlimited data siya, meaning good for work from home setup or remote work. Pwede din sa ibang business na need ng internet kasi nga unlimited. Based sa experience ko, ang download is ranging 100 to 200 megabits per second pag naka Gen 2. Pero pag naka Gen 3 ka naman, pwede umabot ng 300 megabits per second or more. Sa upload speed naman, ranging 15 to 30 megabits per second. Then sa latency or ping, pag naglalaro ka ng Mobile Legends, Honor of Kings at Call of Duty Mobile, ranging 34 milliseconds to 70 milliseconds. Hindi siya stable pero hindi naman lag sa laro. Pwede nyo siya i-check sa previous video ko. Ito yung thumbnail. Added na din sa description yung link. Then fixed lang dapat ang location ng Starlink nyo. Hindi pwedeng ilagay sa umaandar na sasakyan or sa gitna ng dagat gagamitin. Pwede lang yun sa roam service plan with ocean mode. Sa residential plan, in case naman lilipat ka ng lugar o bahay, pwede naman. Need lang i-update ang service address. Under subscription page yun. Ito ang madalas na subscription ng mga clients ko. Kasi nga 3,800 piso lang ang monthly ng residential plan. In case ang worry mo yung demand surcharge na 14,000 piso. Message mo lang ako sa FB Messenger. May way ako para makatipid ka at makaiwas sa demand surcharge. Then next billing 3,800 pesos lang babayaran nyo. Worry-free na kayo na baka mag-deduct pero failed yung activation kahit nag-deduct sa card nyo. Kasi ang binabayaran nyo sa akin ay assurance at direct support sa akin in case may issue. Message lang. Added na din yung link sa description. In case naman gusto mo makatipid, may bagong service plan si Starlink. Ito yung na-post ko. Tinatawag na standby mode. Unlimited din po siya, kaso low speed data lang. Meaning good for emergency messaging. Like email, pwedeng Yahoo or Gmail. Makapag-chat ka din via FB Messenger, Viber, WhatsApp at iba pang messaging apps. Then makaka-download ng Starlink software updates. Then easy reactivation kahit nasa dead spot area ka or remote location. Anytime pwede ka mag-switch sa residential or roam plan. If naka-business at enterprise accounts ka naman, di available sa'yo ang standby mode. So ngayon, i-on natin ang standby mode service plan sa aking account para malaman natin if ano ang speed test results ng standby mode service plan. Pwede natin gawin yun sa browser like Google Chrome. Login lang kayo sa account nyo. Then click subscriptions. Bale, may 2 Starlink pala ako. Isang Gen 3 at isang Mini. Pag sa Gen 3 natin i-activate ang standby mode, click nyo lang itong manage button. Dahil naka-cancel service ako, may button na activate. Click mo lang. Normally kasi sa may mga active subscription, eto na agad ang lalabas, yung mga available service plans. Scroll down ka lang, nasa may baba ang standby mode service plan. Click mo lang ito. 320 piso siya bawat buwan. Sa case ko, naka-prorated ang price, nasa around 272 piso na lang. Kasi every ikasiyam ng buwan ang start ng billing ko. Meaning deducted na yung mga days na hindi ko nagamit si Starlink. I-click mo lang itong continue button kapag gusto mo mag-subscribe sa standby mode. I-cancel ko muna, check naman natin sa Starlink Mini ko if same lang sila ng process. Naka-pause naman itong Starlink Mini ko. Click lang din natin itong manage button. Then, activate plan. Same siya andito lang sa baba ng mga pagpipilian. Click lang natin ang standby mode. Then click continue button. Ayun,
may lalabas pa palang prompt na ganito. Parang warning message siya na by Setyembre siyam, 320 piso na ang monthly ko at need ko magbayad ng around 272 piso ngayon. So, i-click lang natin ang confirm button. Ganun lang kasimple guys. Then, lalabas itong warning message na, your service is currently on standby mode. In case gusto mo naman i-activate ang standby mode gamit ang Starlink mobile app, ganito lang. Open nyo lang ang app, then click nyo itong user icon sa top right. Then makikita nyo itong account menu. Click subscriptions dahil na-activate na natin yung standby mode sa Starlink Mini. Kaya siya may indicator na active. Then itong Starlink Gen 3 natin is naka-cancel service. Kaya may indicator na inactive. Ito ang i-check natin. Click lang natin yung service plan. Then lalabas ito. Next na i-click natin is yung activate service plan. Ayun, lalabas na yung mga options. Dito sa Starlink mobile app, nasa pinakahuli ang standby mode service plan. Click mo lang ito. Then lalabas na itong slide to switch plan. Pag na-slide mo na yan, automatic activated na ang standby mode. Ganun lang po siya kasimple. O siya tara, mag-speed test na tayo dahil nakasaksak na ang Starlink ko. Mag-connect na tayo sa Wi-Fi niya. Dito tayo mag-connect sa Rowan Tech Mini. Then balik lang tayo sa Starlink app, maghintay tayo matapos itong optimizing connection. Kasunod niyan, calculating orientation. Then lalabas na itong Starlink connected. Meaning may internet connection na tayo. Tara mag-speed test na tayo. Makikita natin na ang download speed niya is 0.5 megabits per second. Then ang upload speed is 2 megabits per second. Sa latency or ping naman is 45 milisegundo. Base dito sa Starlink app. Try naman natin sa fast.com. Ayun guys. Same lang sila na 0.5 megabits per second or 500 kilobits per second. Nagkaiba lang sa upload speed at latency. Itong speed na ito guys, tamang online ka lang sa FB Messenger. Pwede ka mag-chat at reply sa messages. Ganun din sa email. Makakapag-Facebook ka pa din naman at makikita mo ang mga pictures. Pero pag nag-play ka ng videos, yun for sure loading lang. In summary guys, ang standby mode ay good for non-heavy internet user. Pwede din as backup internet para lang lagi kang online. Ang concept kasi nito para ka ding naka-roam or residential pero mababa ang internet speed mo. Or parang naka 3G network data ka. Pwedeng-pwede ito for personal use sa remote area. Lalo na sa lugar na walang signal ang Dito Globe at Smart Telecom. Ayun guys, tingin nyo sulit ba ang standby mode? Lalo na if hindi ka heavy user ng internet? Comment down below din if may question kayo. Ito nga pala yung quick setup ko ng Starlink Mini with EcoFlow River 3 Max Plus. Around 11 PM tayo nag-test nito sa labas. Abangan nyo yung mga upcoming contents ko related sa Starlink Mini at comparison sa Starlink Gen 3. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.